Maligayang pagtanggap po sa lahat ng mga nandirito sa pagkakatipong ito. Ang ating pong gagawin sa pagkakataong ito ay pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng tunay na kapanganakang muli. Tama po ang inyong narinig. Ito po ay tungkol sa tunay na kapanganakang muli. At ang pamagat ng seminar na ito ay ang normal na kapanganakang muli. At ang panalangin ko ay hindi lamang ninyo maunawaan, kundi maranasan talaga ang tunay na kapanganakang muli. Masasabi ko na ang seminar na ito ay para lamang sa mga totoong naghahanap ng katotohanan, gustong maiayos ang kanilang buhay sa harapan ng ating dakilang Diyos, at handa siyang tumanggap ng anumang bagay na ikatatama ng kanyang relasyon sa Diyos. Kapag sinabi ko na normal na kapanganakang muli, ay nangangahulugan ito na may abnormal. Actually, si Pablo ay tinawag niyang abnormal ang kanyang kapanganakang muli, pero ang totoo, siya ay tunay na na-born again. Ang ibig ko sabihin sa abnormal na kapanganakang muli, sa totoo lang po ay hindi talaga siya na-born again. At dahil diyan ay ang daming problema ng kanyang pagiging Kristiyano. Halos hindi siya lumalago, maganit ang kanyang paglago, at wala siyang pangarap na magtagumpay sa kasalanan at wala siyang layunin na maging katulad ng Panginoon. Marahil ang mga ilang salitang sinabi ko sa inyo ay bago sa inyo, pero yan ang totoong layunin ng pagiging Kristiyano, to become like Christ. Sa ating gagawin ngayon ay manunod kayo ng video, at sa lahat ng dulo ng mga video ay magkakaroon tayo ng question and answer, dahil nais ko na ang lahat ng ito ay maging malinaw para sa inyo. Alam nyo, ang isang katotohanan tungkol sa bagay na ito ay nakikita naman natin na napakaraming denominasyon ng mga Kristiyano. Kung pupunta kayo sa online, ay mababasa nyo na mayroong 45,000 denominations among Christians. Okay lang sana yon dahil yon ang pananaw ng sanlibutan tungkol sa mga Kristiyano. Pero makikita naman natin na kahit dito sa pagiging born again, sa tunay na kapanganakang muli, ay iba-iba pa rin ang pananaw ng mga Kristiyano. Sasabihin ko po sa inyo na maaaring ang mga pananaw na ito ay mga mali, pero hindi lahat ay pare-parehong tama, sapagkat sila ay magkakakontra. At yan ang nais ko na ayusin natin, at ang pag-aayos diyan ay ayon sa disenyo ng Diyos. At kung yan ay ayon sa disenyo ng Diyos, yan ay nakalagay sa kanyang mga salita. Alam niyo po, mayroon akong isang grupo ng mga pastor sa nakaraan. Sa ngayon ay nawala na yata ang bagay na ito, pero tinitingnan ko ang pananaw ng mga pastor na ito na nasa tinatawag na theological forum, at doon ay walang humpay na pagdidiba-debate dito lamang sa topic na born again o tungkol sa kaligtasan. At alam po niyo, yan naman ay napatunayan ko sa tagal ko nang nagtuturo sa mga leader ng iba't ibang grupo, ay talagang humahantong talaga ang hindi pagkakaunawaan sa bagay na yan. So nais kong tingnan ninyo ang sinabi ng isang pastor na ito. Ito po ay miyembro doon sa grupo na sinabi ko na Pastors Theological Forum. Ang kanyang pangalan ay Fernando Ramos. Hindi ko alam kung siya ay buhay pa dahil ito ay medyo matagal na. Pero ang kanyang ikinomento doon sa grupo nung pinag-uusapan ng tungkol sa born again ay ito: salvation, present or future? Question. I know I am saved, but as I read the Bible, sometimes I find verses that tell me that salvation is a non-deal. But there are also verses that say that we are being saved, meaning we are not quite saved yet. Una niyong pansinin na itong pastor na ito ay matanda na. Ibig sabihin, malamang ay matagal na ito sa mga grupo ng mga nagsasabing born again. Pero ang ikinaganda sa taong ito, siya ay umaamin. Kasi sa grupong ito na kinabibilangan namin,
marami diyan ay talagang payabang lang, insistent siya sa kanyang natutunan, sa kanyang pinaninindigan, sa kanyang grupo, at yan ay malaking problema. Ito, tingnan pa natin ang sinasabi nitong isang taong ito. Ang kanyang pangalan ay si Maria Divina Gracia. Hindi ko alam kung ito ay totoong pastor, babae o lalaki dahil Maria Divina Gracia, pero ang kanyang picture ay yung picture ni Pope John Paul. Ito yung Papa sa mga nakaraan. At kinukot niya ito sa John chapter 3 verse 5. Ganito ang mababasa. The water in John chapter 3 verse 5 is not a literal water, but it is a figure of the word God according to Ephesians 5:26. Sanctified by the water which is the word of God, and also in 1 Peter 1:23. Being born again by the word, the lost sinners must heard and believe the word of God, particularly the preaching of the gospel to him, to be forgiven and to be saved by Christ, so forth and so on. Marami siyang sinasabi rito. Mga kapatid, itong kanyang pananaw na ito ay matagal na yan ang pananaw ko. Ang problema dyan ay ang pagkakontra sa mga ibang lugar sa banal na kasulatan, at dahil doon ay pinawawalang bisa niya yung iba. Ulitin ko ito yung dati kong pananaw tungkol sa born again, na born again sa salita ng Diyos, dahil yun naman ay nababasa sa mga ilang talata ng Biblia. Meron pa dyan sa Santiago 1:18. Dadagdagan ko pa itong sinasabi niya dahil ayokong magtago ng anumang talata, dahil ang aking presentation sa iyo ay gagawin ko lang na ire-reconcile ang lahat ng ito. Wala tayong itatapong talata ng Biblia. Hindi natin tatanggihan ang mga ibang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito na ating tinatalakay. So ang gagawin ko lang ay ire-reconcile natin. Ito kasi ang paniniwala ko, mga kapatid, na ang banal na espiritu na siyang author ng Biblia ay hindi nagkakamali. Totoo po yan. Hindi siya maaring magkamali. Kung inaakala natin na ang Biblia ay mali-mali at kukunin lang natin yung ating gusto rito, parang sinasabi natin na mali-mali ang banal na espiritu at mas magaling tayo. So, sa tingin ba ninyo tama yung pananaw na yon? Hindi po yan tama. Kailangan ay makita natin ang katotohanan na ang Biblia ay tama at totoo at ang banal na espiritu ay hindi nagkakamali. Tayo lang malamang ang kulang sa pag-aaral nito, o kaya ay hindi ipinapaunawa sa atin ng banal na espiritu ang mga katotohanan dahil tayo ay insistent na doon sa posisyon na gusto natin. Nakukuha po ninyo? Kaya ang aking gagawin ay ire-reconcile lang ang mga talatang ito. Ipapakita ko sa inyo na yung pagbibigay kahulugan niya sa salita ng Diyos na tubig daw, ay yun ay salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun ay inaalis niya ang halaga ng bautismo sa kapanganakang muli. At yun ay dahil hindi siya tutugma doon sa kanyang pananaw, sa kanyang denominasyon. Yan ay makikita nyo sa 5 topic na ating gagawin dito sa seminar na ito. At ito naman ang sinabi ng isa pa, si Fernando San Luis. Sinabi niya, baka makatulong. Topic, regeneration, Ephesians 2:1, and then isinama niya yung ibang talata. Basahin ko po yung mga talata na makikita nyo rito sa presentation. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, following its desires and thoughts like the rest. We were by nature deserving wrath. So marahil pagka binasa nyo yan, ay tutuloy na yan doon sa Ephesians 2:8 and 9, na pinanghahawakan ng marami tungkol sa kaligtasan, at ang problema niyan ay maraming talata
ang tila magkakakontra kapag kayon lang ang pinanghahawakan mo. Granted na itong tao ay na-born again, na ito yung kanyang lumang kalalagayan. Pero pansinin ninyo ang sinasabi ng verse 2. At gagawin ko ito para makita nyo kung talagang ang kanyang sinasabi ay na-born again nga. Sabi niya, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Nakikita nyo ba yan? Ano ang sinasabi niya? Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus na sa kanilang lumang buhay na walang pagkilala sa Diyos o hindi na born again o hindi naligtas, ay mga patay sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero sinabi pa niya, ganyan ang dati nating buhay, sinusunod natin noon ang paraan ng sanlibutan. So ito ang unang tanong. Ikaw ba ay nagtagumpay na sa paraan ng sanlibutan? Sinasabi ng 1 John 5:4 na ang lahat ng totoong ipinanganak ng Diyos, born again din po yon, ay napagtagumpayan na nila ang sanlibutan. Pangalawa na sinabi ni Pablo, and of the ruler of the kingdom of the air. Sino po yan? Yan po ay si Satanas. Isa sa mga titulo niya ay ruler of the kingdom of the air. Na ano ang sinasabi niya? Na dati raw ay sinusunod ng mga taga-Ephesus. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Naku, pagdating dyan, marami na ay talagang may expose dito. So ang tanong ko ay ganito, ikaw ba ay totoong na born again? Sa ngayon ba ikaw ay masunurin? So bukod sa pagiging makasanlibutan, dapat ay naging masunurin ka para ikaw ay totoong nakawala sa gapos ng dyablo, sa kamay ng dyablo. Kung ikaw ay hindi masunurin, kahit sabihin mo na na-born again ka, patutunayan ng talatang ito na hindi totoo ang iyong born again experience. Now, tingnan niyo ito. Kung ikaw ay totoong na-born again, may nag-disciple ba sa iyo na itinuro ang mga batas ni Kristo? Sapagkat tanging yun lang ang paraan para maging masunurin ka. Bago mo masunod ang mga tuntunin ay kailangang alam mo at napag-aralan mo kung kailangan at higit sa lahat ay sinusunod mo. Ang totoo, maraming umaangkin ng born-again experience and because they are saved by grace daw, ayon dito sa Ephesians 2:8 and 9, ay ligtas na sila, inaangkin na nila na sila'y born again. Pero kung titingnan ninyo, makasanlibutan pa sila at sila ay walang alam sa mga batas ni Kristo, mga batas para sa kanyang mga pinaghaharian. Sige po, magtala lang kayo ng inyong mga katanungan at mamaya kung meron kayong hindi nalilinawan ay ipaliwanag ko po lahat yan. Pero punta tayo dito sa susunod na presentation. O ito yung aking natutunan nung araw. Ang ginagawa ko, pagkatapos kong masiran at patanggapin sa Panginoon, na ganito ang panalangin, basahin ko Lord Jesus, I confess that I am a sinner. Thank you for dying on the cross for me. Yet you are alive to give me eternal life. I now accept you as my Lord and Savior. Come into my heart. I receive your forgiveness and the gift of eternal life. Amen. Amen. Iyan po, ganyan ang aking ginagawa nung araw. At alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang at walang pagyayabang dahil wala naman akong mapala, ay natutunan ko ang madaling paraan para patanggapin ng tao sa Panginoon. Marahil kahit 50 o sabihin na natin 20 para mabawasan yung yabang, ay napakadaling magpatanggap sa Panginoon ng ganitong pamamaraan. Pero kalaunan ay makikita ko na tatanggihan naman nila ang mga susunod na hakbang para sila'y lumago sa pananampalataya. So ang tanong ko ay, na-born again nga ba? At dahil nga sa dami ng mga tumatanggap sa Panginoon, ay alam ba ninyo na ang resulta, ako ang na-frustrate kasi hindi ko nakikita na nagkakaroon ng bunga yung sigasig ko sa evangelism.
Ang tanong ay, saan ba natin makikita na kapag ginawa mo itong magic prayer na ito, sinabi kong magic prayer para i-aware kayo, ay naboborn again na ang isang tao. Kung wala sa Biblia o kaya ay ginamitan ng John 1:12, alam na alam ko yon, ay malamang mali. At kung mali ang paraan natin, hindi yan susuportahan o tatangkilikin ng banal na espiritu. Ang Diyos ay may disenyo sa tunay na mabuting balita at yon ay kasangkapan niya. Madadaanan natin ang lahat ng bagay na yan. So ito po yung sinner's prayer. Yan po yung ating ginagawang panalangin para sa mga baguang Kristiyano na katulad ng sabi ko ay nakaka-frustrate dahil wala namang talagang nananatili sa bunga. Ganito ang sabi ng isang tao, we have become so comfortable with wrongs, they are now rights. At alam nyo, ito ay totoo. Ang daming mga leader, pastor, Kristiyano, na dahil ito yung madali, ito na lang yung ginagawa natin. Komportable tayo, pero ang tanong ay totoo nga bang na born again? Kung hindi na born again, at ngayon ay nasa church, maganit yan. Yan ay dahil bunga ng false convert. Ganito naman ang sinabi ng isang Kristiyano. Ito ay kaibigan ko, kinot ko lang yung kanyang post. How can we think well when we are biased? Wouldn't it be help to us where did our bias came from? Ano po ang sinasabi ng taong ito? Sinasabi niya na kung bias ka, ibig sabihin ay pumipili ka lang ng gusto mo sa Biblia, ay hindi ka na makakapag-isip ng tama. Yan ang problema. At dahil nga marami ay insistent lang doon sa kanilang nagustuhan na tinanggap nila, yun ang problema eh. Pagka gusto nating tanggapin, okay na sa atin. At minsan ay dahil yun ang madali. Pero malaking problema yon. At sinasabi nga niya na mas nakakatulong kung tayo ay lumagay sa tama. Sinabi naman ng isang ito, it is even possible to read the Bible for its own word. Would it be safe to read it without wearing theological eyeglasses? Ayan po, magkapareho, na kung tayo daw ay magbabasa ng Biblia, dapat alisin natin yung ating theological eyeglasses. Ang ibig na sabihin, yung ating paradigm, yung naikintam sa atin. At tulad nga ng sabi ko, ang Biblia sa iyong pananaw, palagay ko kailangan mong mag-aral para maiayos. Ulitin ko, ang banal na espiritu ay hindi mali-mali kung meron tayo hindi nare-reconcile. Tayo ang kulang sa kaalaman at kung magpapatuloy ka sa ganyan, ginagawa mong mali ang banal na espiritu at nanganganib ka sa kanyang pagpaparusa sa iyo. Sinabi rin ng isang lalaking ito, how much churches today are full of people who have been psychologically pressured but never truly converted. So itong taong ito ay umaamin siya ng katotohanan na maraming tao sa mga tinatawag nating churches ay hindi talaga na-convert. Masasabi ko na sila ay convinced lang pero hindi talaga na-convert. Malaki ang pagkaiba ng dalawang yan. Bagamat meron pang isang salita na mamaya ay ituturo ko sa inyo na mas higit, na tama at safe. So sa ngayon ay pupunta na tayo sa pag-aaral natin kung ano ba talaga ang tunay na kapanganakan muli. Okay, ang una nating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng kapanganakang muli. Mahalaga ba ang born again? Kung titingnan natin sa John chapter 3 ay malinaw na sinabi ng Panginoon, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang linaw po niyan. Kaya kung ikaw ay hindi born again, sigurado ko hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos ngayon at hindi ka rin makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Saan ka? Pupunta ka sa impyerno. Yon ang destinasyon mo. Kawawa naman ang tao na hindi talaga na born again. At alam niyo, dahil ito ay mahalaga,
Pinapaniwalaan ko na ito ay pinilipit ng dyablo, kaya naman ganito ang mga leader na ito ng mga churches, mga theologian, mga tagapagturo, Bible scholars, mga professors. Naku, din niyo nakikita ang katotohanan nito. Dahil kung ito ay madaling makita, sana hindi na magkakakontra ang pananaw ng mga leader na ito. Pero dahil ito ay pinilipit ng dyablo at kinakasangkapan niya yung mga malamya sa pag-aaral sa Biblia, yung gusto nila ay madali, yan ay madaling madaya ng dyablo. Kaya ito ay napakahalaga na pag-aralan talaga natin. Gaano ba kahalaga ang born again? So nasabi ko na pag hindi ka na born again o hindi na born again ang isang tao, sigurado ko hindi yan makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Hindi ako nagsasabi niyan, kundi ang ating Panginoon Kristo. Maalala ko yung karanasan ko sa probinsya. Ikwento ko po sa inyo. Isang umaga, kaalis lang ng aking tatay papunta sa bukid. At may dalawang tao na dumating sa bahay namin. Doon po ako nakatira nung ako'y nagpastor doon sa loob ng 2 taon. At sila po ay bumati sa akin at binati ko naman sila. Good morning po. Sabi ko, ang sadya ba ninyo ay si tatay? Sabi ko, naku, kaalis lang. Pasok po kayo at hintayin nyo, tawagin ko. Sabi nila, huwag na. Ikaw ba yung anak niyang born again? Sabi ko, opo. At sabi nung mas matanda sa dalawang ito, born again? Meron ba nun sa Biblia? Sabi ko, may dala kayong Biblia, bakit hindi nyo alam? Dahil nakikita ko na ito pala ay mukhang set up. Hindi talaga ang tatay ko ang sadya nila. So, ang ginawa ko sa dalawang ito ay pinapasok ko. At nung kami nasa loob ng bahay ng aking mga magulang, habang kinukuha ko yung Biblia ay binubuksan ko doon sa John chapter 3. At alam po ninyo, nung iabot ko sa kanya ito at ipabasa ko sa kanya, sabi niya, born again? Born again din kami. Kaya sinabihan ko na kanina hindi nyo alam na may born again sa Biblia at ngayon na nabasa nyo na mahalaga ang born again ay inaangkin nyo na kayo ay born again. Paano po kayo na born again? Sabi ko sa kanila. At ang sagot niya ay hindi ko na matandaan pero maalala ko na sinabi ko sa kanya, hindi po ganyan ang born again ng Biblia. Pero ang nakikita ko doon, pag nakita ng mga relihiyosong tao na mahalaga ang born again, ay agad nilang inaangkin ang bagay na ito. Ang problema sa ganyan, kapag inangkin mo na ikaw ay born again, baka ayaw mo nang mag-ayos, ayaw mo nang itugma ang buhay mo sa Biblia. Dahil naitugma mo na ang Biblia sa buhay mo. Sino ba ang autoridad? Tayo o ang Diyos? Siyempre alam ko ang sagot niyo. Meron pa akong isang karanasan. Mag-ina na kaibigan ng aking may bahay. Hiniling nila na ikasal ko ang kanyang anak na dalaga. So dumating po itong mag-ina kasama yung lalaki na mapapangasawa ng babae. At alam po ninyo, sabi ko sa kanila, magkakaroon po kayo ng seminar sa akin every Saturday sa ganitong oras. Dahil ito ay napakahalaga para sa pagsasama ng dalawang ito. So, pinasimulan ko po ang seminar sa kanila sa araw ding yon para makatipid sila ng pagpunta-punta sa akin. Ang una kong tanong ay sa lalaki. Tinanong ko yung lalaki, Brad, ikaw ba'y born again? Sabi niya, born again? Hindi ko po, ngayon ko lang narinig yun. So sabi ko, okay, di bale. So alam ko kaagad na siya ay hindi born again at itong born again ay magpapakasal sa lalaking ito. Tinanong ko yung babae, yung ikakasal. Sinagot niya ako kung ano ang kanyang mga aktibidad sa kanilang inaatin ng church. Sabi ko sa kanya, Sister, hindi ganyan ang born again. Dahil yun ang gusto kong marinig sa kanya, yung paano siya na born again. Ang kasunod na ginawa ko ay tinanong ko yung nanay. Sabi ko, Sister, kayo po ba ay na born again? Paano po kayo na born again? At yung nanay ay halos pareho lang ang sinagot sa akin sa sagot ng kanyang anak.
Na ano? Na puro aktibidad sa church ang kanilang sinabi. At nung sinabi ko sa kanila na ang totoo, mukhang hindi sila na born again, mahaba pa yung aming pag-uusap, pero ang totoo, hindi na bumalik ang mga taong ito, malamang na offend sila na sinabi ko na hindi sila born again. At ang bagay na yan ay napapatunayan ko na totoo sa marami, hindi sila papayag na dahil sila ay matagal na sa church ay hindi sila totoong born again. Pero malinaw, dito sa ipinapakita ko sa inyo na nakapasok ang dyablo at nais niyang dayain ang tao sa bagay na ito na mahalaga. Kaya sinasabi ko sa inyo na itong pag-aaral na ito ay napakahalaga para sa inyo. At alam po ninyo, ang problema dito na hindi pinagkakasunduan ng maraming mga tagapagturo ay nandoon sa John 3:5. Sapagkat nung sinabi ng Panginoon sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 4 ay nagtanong si Nicodemus sapagkat sila yung mga tao rito. How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb to be born? At ang sinabi sa verse 5 ay karagdagang detalye kung ano ang born again. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So yung born again ay born of water and spirit. Pag yan ay nangyari sa iyo, tama yung sabi ng John 1:13, born of God ka. Ipinanganak ka ng Diyos at yan ay kagagawan ng Espiritu ng Diyos. Pero ang nais kong makita nyo rito na problema ng interpretation ay yung tungkol sa tubig. Kaya yun ang mahalagang kailangan nating maunawaan. Yun bang born again ng tubig na sinabi ng Panginoon, yun ba ay salita ng Diyos o may ibig sabihin talaga ang bagay na yan? Unawain niyo muna mga kapatid na ganito. Sa panahon ng Panginoon, masasabi ko na wala pa talagang naboborn again sapagkat hindi pa panahon ng banal na Espiritu. Ang linaw sa sinabi ng Panginoon na ang born again ay born of water and spirit. At kung titingnan niyo yung spirit dyan, capital letter S yan. Capital letter E sa Tagalog, meaning Espiritu ng Diyos yan, at siya ang may author, kagagawan ng tunay na born again. So, malinaw na yan. Ang problema na lang natin ngayon ay tungkol sa water. Ano nga ba yung water na yon? Yan ba ay literal na tubig o yan ay salita ng Diyos? Sapagkat katulad nung tao kanina na sinasabi niya at interpretation niya doon sa water ay salita ng Diyos, nagbigay siya ng 2 talata na dinagdagan ko pa ng isa, yung James 1:18, ay titingnan natin na hindi natin itinataboy o kaya ay itinatapo ng mga ibang talata ng Biblia. So, ganito mga kapatid, ang experience ng born again kung gayon ay hindi pa sa panahon ng Panginoon. Ang experience ng born again ay sa panahon na nasa ilalim tayo ng pamamahala ng banal na Espiritu. Ang tawag diyan ay dispensation. Yung panahon ng Panginoon mga kapatid ay dispensation ng Old Covenant, Mosaic Covenant, pero nag-i-introduce na ang Panginoon ng New Covenant. Ano ang kaugnayan ng lahat ng ito? Ang kaugnayan niyan tungkol dito sa ating tinatalakay ay ang born-again experience ay magaganap lang sa panahon ng banal na Espiritu at yan ang katotohanan sa bagay nito. Nais ko munang sabihin sa inyo ang katotohanan ito. Alam niyo ba na ang mabuting balita sa Matthew, Mark, Luke, John ay ang Mesias ay ipinanganak na o dumating na. Ang mabuting balita sa panahon ng mga apostol, si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So nakikita nyo yung kaibahan, pero yan po ay magkarugtong lamang. Pero ano ang pinupunto ko sa inyo? Ipinapakita ko sa inyo
na may kaibahan ang dispensation ng panahon na buhay ang Panginoon sa panahon na siya'y umakyat na. At ang mabuting balitang yan ng tungkol sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagparito ay sa panahon lang yan ng mga apostol. At nais kong sabihin sa inyo ang katotohanan ito, na ang tunay na karanasan ng born again ay sa panahon na dumating na ang banal na Espiritu, nangangahulugan na ang Panginoon ay umakyat na sa langit, doon lamang maranasan ang tunay na born again. Karanasan yan ng mga tao sa New Covenant. So ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan, ang born again experiences ay makikita lamang sa aklat ng mga gawa. Sa aklat ng mga gawa. At alam ba ninyo, na sa aklat ng mga gawa, may 21 conversions na naganap dyan. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, ay converted sila o na-born again sila by group, by individual, by families. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Nawa po ay madistinguish ninyo ang kaibahan ng kapanahunan yan. So, nais kong sabihin sa inyo ang katotohanan ito. Ang iglesia sa Jerusalem at ang mga iglesia sa ating kapanahunan. Ano ang kaibahan? Ano sa tingin ninyo? Kung alam niyo ang church sa Jerusalem at yung mga churches sa ating kapanahunan, ano ang mga nakikita nyong mga kaibahan? Ito ang sabi ko. Ang iglesia sa Jerusalem ay hindi gumamit ng kung ano-anong mga gimmick para dumami ang kanilang attendance. Nagkakainan sila pero hindi piknik na pampain sa mga ayaw sumama sa gawain. Sumasamba sila na walang entertainer, celebrity, politiko o mga prominenteng tao para dagsain. Ano sa tingin ninyo? Totoo bang silang lahat ay na-born again? At siyempre alam ko ang sagot ninyo. Yes, they were genuinely born again. At ang record ng unang mga na-born again sa Biblia ay yung na-convert sa pangangaral ni Pedro sa Acts chapter 2 na about 3,000 were added to their number that day. Pero ang pinupunto ko dyan, silang lahat ay mga na-born again. Ang tanong ay, tayo ba ngayon sa mga modern churches ay totoong na-born again? Ano yung pinapakita ng aklat ng gawa na karanasan at kung paano silang maituturing na talagang na-born again? Yun ay kailangan nating makita. So, naipakita ko na sa inyo kung ano o gaano kahalaga ang tao ay ma-born again. At naipakita ko na rin sa inyo kung ano ang mga hindi tunay na na-born again. Hindi dahil inaangkin ng tao na siya ay na-born again, ay born again na nga ba? Kailangan ay may katotohanang mangyari sa kanya. Kaya ang susunod nating pag-uusapan ay ano nga ba ang born again? At ang born again ay maraming ibig sabihin yan. Diyan tayo naligtas sa panahong yan. Diyan tayo pumasok sa paghahari ng Diyos. Diyan tayo pinatawad ng Diyos. Diyan tayo nilinis ng Diyos. Diyan tayo tinanggap ng Diyos bilang kanyang mga anak. Yan po ang born again. Pero yung kaganapan, kung paano na born again ang tao, kailangan ay maranasan at matutunan ng tao ang bagay na yan. O matutunan at maranasan ng tao ang bagay na yan. Yan ang aking prayer para sa inyo na nandirito ngayon. Kaya ang susunod na tanong ay, paano nga ba maipanganak muli ang isang tao? Sabi ng Panginoon, balikan natin ulit yung John 3:5. At ikot ko po sa inyo hanggang verse 10. Alam ko na alam ninyo yung verses 1 to 6. Pero babalikan ko yung verse 5 para makita nyo. So eto ikot ko sa inyo mula verse 5. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit." So malinaw dyan na dalawa yung elemento na sinasabi niya rito para maborn again ang isang tao. Then sinabi pa niya, flesh give birth to flesh, but a spirit give birth to a spirit.
You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases, you hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asks. Verse 10, You are an Israelite teacher, said Jesus, and you do not understand these things? Sa pag-uusap na ito ng dalawang prominenteng tao ay mapapatunayan natin ang katotohanan na kahit relihiyosong tao at siya ay leader ng church, religyoso at alam ang kasulatan, ay maaring hindi niya maunawaan ang born again at hindi niya maranasan. So ngayon ay makikita ninyo na paliit ng paliit ang ating kailangang matutunan sa bagay na ito. Ang problema na lang ay tungkol doon sa water and spirit. At yan ay kailangan ko ng diretsahin, pero mamaya ay mas malinaw pa sa mga susunod na topic natin ang bagay na ito. Nakikita nyo ang interpretation ng marami dyan dun sa water. Yun na lang ang problema natin ay yun daw ay salita ng Diyos. Yan ay sapagkat nabanggit nga sa 1 Peter 1:23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. At sinabi pa ng James 1:18, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. So diyan ay makikita natin na isa sa mga simbolo ng salita ng Diyos ay tubig. At nabuborn again daw tayo sa salita ng Diyos. Yung simbolo ay doon sa Ephesians 5:26. Pero ang problema niyan, mga kapatid, ay ang mga sinabi ng Biblia na halaga ng tubig na yan. Una, pag ginagamit yung salitang tubig ng may paglalarawan, yan ay nangangahulugan na hindi talaga literal na tubig. Pero nang sinabi ng Panginoon, ang John 3:5, unless a man is born of water and spirit, ay walang paglalarawan. Nangangahulugan na yan ay literal na tubig. Ganito mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos para ang tao ay maborn again. Ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Roma 1:16. Ang problema sa bagay na yan ay nawawala na yung halaga ng bautismo. At naipakita ko na sa inyo na yung sinabi ng Panginoon na tubig ay literal yun. Literal dahil walang katulad ng sinabi niya na living water, hindi yung literal na tubig. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? So ang mahalaga ngayon ay hindi natin binabaliwala ang halaga ng salita ng Diyos para ang tao ay maborn again. Kailangan niyang makapakinig ng salita ng Diyos dahil yun ang kailangan niyang sampalatayanan. Pero hindi dahil nakapakinig ay okay na. Kailangan niya ng tugon. At sinabi ko kanina na ang born again experience ay makikita lamang sa aklat ng mga gawa. Ang ibig ko sabihin diyan ay yung mga experience ng mga totoong na born again, sapagkat may mga explanation sa iba't ibang sulat ng mga apostol, pero yan ay para maging malinaw sa atin kung ano ang born again. So eto na mga kapatid, pansinin nyo sa Acts chapter 2, nang bumaba ang banal na espiritu, si Pedro ay nangaral. At diyan yung makikita ang unang pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula sa kanyang pagkakatawang tao hanggang sa kanyang kamatayan, pagdurusa at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. At nung ipangaral ito sa mga Hudyo, ay sumampalataya sila. At dahil sila'y sumasampalataya, nagtanong sila, Brothers, what shall we do? Ano ang sinagot ni Pedro? Hindi niya sinabing, accept the Lord Jesus in your heart. Ano ang sinabi niya sa Acts 2:38? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and that you may receive
the gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, hindi maaaring magkamali si Pedro sapagkat afresh ang Holy Spirit sa kanya. Imposibleng magkamali si Pedro. Tama ang kanyang sagot. Kung tayo ay iba ang sagot natin, doon sa mga sumasampalataya sa salita ng Diyos nating ipinapangaral, baka tayo ang mali. Hindi si Pedro. Never, never, never. So, ang sagot ni Pedro ay repent and be baptized so that you may receive the Holy Spirit. Later on, ang resulta nito ay 3,000 ang nagpabautismo. Bakit agad na nagpabautismo? Sapagkat mahalaga ang bautismo para tumanggap ng banal na Espiritu. So ano ang nakikita nyo? Hindi natin inaalis ang halaga ng salita ng Diyos bilang kasangkapan, elemento para maborn again ang tao. Pero hindi natin inaalis ang halaga ng bautismo na tugon ng tao, kakambal ng kanyang pananampalataya para tumanggap ng banal na Espiritu. Unang-una, malinaw sa mga utos ng Panginoon bago umakyat sa langit ang halaga ng bautismo. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Baptizing them. And then sa isang lugar, sa Mark 16:15 and 16, go and preach the gospel into every creature. He who believes and is baptized will be saved. He who believes and is baptized will be saved. Isama ko yung isang bahagi. But whoever does not believe will be condemned. Yun ay naging puhunan ng mga nagsasabi na pananampalataya lang ay ligtas na. Mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon ay malinaw. He who believes and baptized will be saved. So yan ay makikita natin na magkakambal. Believe and baptized kay Pedro, repent and be baptized. Ano ngayon ang ating magiging conclusion diyan? Na yung response ng tao ay makikita sa sinabi ni Pedro, repent and be baptized so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Pero yung mga taong yon, tandaan ninyo, ay sumampalataya na sa mabuting balita. So ngayon ay makikita natin na hindi natin inaalis ang bahagi ng ebanghelyo sa ikaliligtas ng tao, pero hindi rin natin inaalis ang halaga ng bautismo at ang ibig pang sabihin, yon ay elemento para maborn again ang tao. Sa ngayon ay pahapyaw muna yung aking ibibigay sa inyo, pero doon sa pagpapaliwanag ko sa tunay o tamang bautismo, ay ipapakita ko sa inyo ang hindi bababa sa 10 na ginagawa ng Diyos sa panahon na ang tao ay magpabautismo. At alam ba ninyo na sa Gawa 3:19, nang muli ay nagkaroon ng pagkakataon na mangaral ang mga apostol at may mga sumampalataya, ay yan ulit ang inirequire ni Pedro. Sa Acts 3:19, sinabi niya, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Naniniwala ako na pareho lang ang nire-require ni Pedro sa dalawang grupo ng mga tao na nakapakinig at nakakita ng ginawa ng Diyos at kailangan nilang sumampalataya, magsisi at magpabautismo para tumanggap ng banal na Espiritu. Nangangahulugan kong gayon na para maborn again ang isang tao, ay may 4 na bagay na kailangang mangyari sa kanya. Number 1, nakapakinig ng mabuting balita at sumampalataya, kailangan niyang magsisi at magpabautismo para ibigay naman ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Kung titingnan ninyo ang aklat ng Gawa, ay makikita nyo ang katotohanan yan. Ipaliwanag ko lang ng konti. Nang aklat ng Gawa ay hindi isinulat
ni Dr. Lucas para ipaliwanag ang born again. Pero sa likod nito ay alam ng banal na Espiritu na kailangan ay linawin ang bagay na ito at ito ay makukuha lamang ng mga totoong nag-aaral. So ito mga kapatid. Kaya naman kung titingnan ninyo, minsan ay nababanggit yung apat na hakbang na yon para ma-born again. Minsan ay dalawa, minsan ay isa, minsan ay tatlo. Pero naniniwala ako na kailangang i-reconcile mo lahat yung mga yan. Hindi na natin mayalis ang katotohanan na ang response ng tao sa Ebanghelyo ay believe the gospel, repent from your sins, and be baptized with water so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Ulitin ko, believe the gospel, repent from your sin, be baptized with water, receive the Holy Spirit. Kaya nga't itong seminar na ito ay BRBR. Pero diyan ay makikita natin ang pattern ng tunay na na-born again. Pero nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan ito. Balikan natin saglit yung sinabi ng Panginoon. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to Spirit. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang sinasabi niya ay iba ang kapanganakan sa laman at sa espiritu. Pero ito po ang nakikita ko diyan. Ang pattern ng born again ay ipinattern ng Diyos sa kapanganakan ng isang sanggol. So ito po ang tanong ko. Ano ang ginagawa ng kumadrona paglabas ng isang sanggol? Ang ginagawa niya ay tinatapik niya. Para ano? Hindi para umiyak, kundi para makuha niya yung kanyang unang hininga. Yun po ang dahilan nun. Hindi para paiyakin. Pagkatapos, ano ang susunod? Pagkatapos makuha yung hininga. Ang gagawin ng kumadrona ay puputulin yung pusod nito. At siyempre ay tatalian. At pagkatapos nun ay lilinisin o kaya ay papaliguan ng maligamgam. At pagkatapos naman nun ay saka ito dadamitan ng kanyang inihandang damit ng bata o mga lampin. At ano pa? Ang susunod niyan ay ipapatong sa dibdib ng kanyang nanay. Pero mga kapatid, ang nakikita ko rito ay ipinattern ng Panginoon ang born-again experience sa kapanganakan ng sanggol. O unawain nyo ito Alam ba ninyo na marami sa mga nagaganap dito sa lupa nakapattern sa kaharian ng Diyos sa langit? Kailangan nandoon sila. Halimbawa, yung puno ng buhay, yung tabernakulo, yung mga kasangkapan doon, malalako yung sabi ng Panginoon kay Moises, see to it that you will do everything according to what I have shown you. Nakangahulugan na yun ang pattern. Pero pagdating sa born-again experience, binaliktad ng Diyos. Malamang yan ay dahil sa epekto ng kasalanan. So mula sa literal tungo sa spiritual. So ano ngayon ang ibig ko sabihin? Yung pagtapik ay nangangahulugan ng believe. Nakukuha ang hininga ng bata. Yung pagputol ay nangangahulugan ng repentance. Pinuputol ang kaugnayan sa nakaraan o sa pinanggalingan. Ang pangatlo ay pagpapaligo o paghuhugas ay larawan ng bautismo. At yung pagdadamit ay larawan ng banal na espiritu. Pagdaramit ng katwiran ni Kristo. At malala ko dyan yung Galacia 3:27. Hindi natin babasahin ngayon, pero mababasa natin yan pag in-explain ko pa yung mga ibang topic natin dito. So ano ang born again? Believe, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. Ang pagtapik sa sanggol ay believe, ang pagputol ng pusod ay repentance, ang pagpapaligo ay baptism, at ang pagdaramit ay pagkakaloob ng banal na espiritu,
At yung paglagay sa dibdib ng nanay sa sanggol ay discipleship na yon. So nakukuha niyo na mga kapatid, makikita niyo na wala tayong tinatanggihan sa Biblia. Tinatanggap natin na ang salita ng Diyos ay mahalaga sa born again experience, pero hindi rin natin inaalis ang halaga ng bautismo na siyang inaalis ng marami na paraan para maborn again ang tao. Isinasama nga nila minsan yung repentance sapagkat ang sinasabi nila ay just believe. Just believe lang daw, maborn again ka na. Nangangahulugan yan ng pagtanggi sa mga nakasulat na karanasan sa aklat ng gawa. So sa ngayon ay hindi muna ako magbibigay ng mga halimbawa dito sa aklat ng gawa. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan ito na ang born again ay may pattern. Sabihin nga natin, pattern. Ano yung pattern? Believe, repent, and be baptized, receive the Holy Spirit. At dapat ay package sila. Sabihin natin, package. Kailangan ay sama-sama sila para tunay na born again. Yung tatlo ay tugon ng tao sa mabuting balita, believe, repent, be baptized. At ang Diyos naman ay may kagagawan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu na tanda na tayo ay tinanggap niya. Ang daming talata niyan sa Biblia na ipapakita ko sa inyo. At ang born again mga kapatid ay hindi instant na born again ang isang tao dahil siya ay sumampalataya. May process sabihin natin. At yun yung 4 na hakbang. So may pattern, may package, may process. May pattern, may package, may process. Yan ang born again experience. Ngayon po, ang nais kong ibigay sa inyo ay unawain natin ang salitang conversion at regeneration. Ang conversion mga kapatid ay kagagawan ng tao. Nag-convert ako sa Islam, nag-convert ako sa ibang religion, nag-convert ako sa ibang grupo. Lumipat siya. Yan ay kagagawan ng tao. Siya ay pumihit at sumama sa isang grupo. Pero ang regeneration ay kagagawan ng Diyos. Hindi yan pwedeng gawin ng tao. So ito po ang punto ko. Lahat ng na-born again ay na-convert. Pero hindi lahat ng nag-convert ay na-born again. Ano ang punto ko diyan? Hindi lahat ng nasa simbahan ay totoong born again. Ngayon ay makikita nyo ang katotohanan yan, kaya ang dami diyan ay ang gaganit. Dahil ang totoo, hindi talaga na born again. Nag-convert lang sila dahil sila ay na-convince na maganda ang born again. Pero yung kagagawan ng Diyos ay selyo na sila ay tinanggap ng Diyos. O baka tanungin nyo ako, ibig bang sabihin ay inililigtas ng tao ang kanyang sarili? Ang sagot diyan ay ganito. Ang pagliligtas ay ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Wala tayong naiambag doon, wala tayong kontribusyon, wala tayong katiting na ginawa sa pagliligtas ng Diyos. Pero malinaw naman na kailangan tumugo ng tao katulad ng ipinakita ko sa inyo sa mabuting balita na kanyang napakinggan. Ano ang kanyang tugon? He must have to believe the gospel, repent from his sin, and be baptized with water and ask for the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit of God. So linawin ko response ng tao ang believe, repent, be baptized, at pag yan ay nakita ng Diyos na tama, ay ibibigay niya ang kanyang banal na espiritu sa taong yon. So nais ko lang basahin ang Gawa 15:7 hanggang 9. Gawa 15:7 hanggang 9. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. So ang tinutukoy dito ay tungkol sa pananalig din naman ng mga hentil sa ebanghelyo. Sinabi pa niya, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them
just as He did to us. So hindi ba yan yung sinasabi ko? Pag ang tao ay tumugon ng believe, repent, be baptized, pag yan ay aprobado ng Diyos, ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Pag-uusapan natin yan pagdating sa receive the Holy Spirit. Pero sinabi pa niya sa verse 9, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. So makikita natin na walang kaibahan ang pagliligtas ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hentil sa New Covenant. Kaya huwag yung bigyan ng interpretation na yung hearts by faith dito ay by faith alone. No. Every time na sinasabi ng faith sa baguhang mananampalataya, laging kakambal ang repent and baptized. Yan ang kumpletong tugon ng tao sa Ebanghelyo. Believe, repent, be baptized, and when God sees that those are genuine, then ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa taong yan. Makikita natin na ang kaligtasan, ginawa ng Diyos ang pagliligtas, pero nangangailangan ng tamang tugon mula sa mga tao. Ihanda po ninyo ang mga katanungan sa pagkakataong ito at nawa po ay klaruhin natin ang lahat sapagkat tayo ay pare-parehong nadali ng mga pandaraya tungkol sa bagay na ito at nais ko na maging malinaw ito, pero higit sa lahat ay maranasan ninyo ang tunay na kapanganakang muli. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Siya nawa. Amen.